Hi, kamusta? Ako si Maria, ang makakasama nyo sa araw na ito. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta nyo sa Rava TV. Ano, handa na ba kayong makinig sa ating kwento? Tara, simulan na natin. Sa bawat patak ng dugo, sa bawat pintig ng puso, may isang katotohanan na pilit ibinaon ngunit muling mabubuhay para maningil. 13 taon nang nakakaraan, gumawa si Diana ng isang kasunduan sa Diablo. Kapalit ng kaligtasan ng kanyang pamilya mula sa kahirapan, ibinenta niya ang pinakamahalagang pag-aari ng isang babae, ang kanyang sinapupunan. Nagsilbi siyang lihim na surrogate para sa bilyonaryong si Justin Valderrama, ang lalaking lihim niyang minahal ngunit kailanman ay hindi niya maaaring maangkin. Matapos isilang ang sanggol, lumayo si Diana ng walang bakas. Tiniis ang hapdi ng pagkakaulila sa sariling anak. Tiniis ang bawat gabi na ang tanging kasama ay ang malamig na liwanag ng buwan. Ngunit ang tadhana ay may sariling plano. Sa kanyang pagbabalik bilang isang hamak na nani, hindi niya inaakalang ang batang rebelde, mailap at puno ng poot na si Liam ay ang sanggol na minsan niyang idinuyan sa loob ng kanyang katawan. Habang sinusuyo ang loob ng anak, muling naglalabog ang apoy ng pagnanasa. Sa pagitan nila ni Justin, isang pag-ibig na bawal, mapusok at mapangahas. Ngunit sa gitna ng kanilang muling paglalapit, isang himala ang magiging mitya ng kanilang kamatayan. Nagising si Clarice, ang asawa ni Justin, mula sa mahabang koma. Ngunit ang babaeng nagising ay hindi ang anghel na inaasahan nila. May bitbit siyang madidilim na lihim at mga kasinungalingang kayang manakit. Handa si Clarice na dumanak ang dugo para panatilihin ang kanyang korona bilang reyna ng mga Valderrama. Paano may paglalaban ng iyong anak kung sa papel ay hindi ka ang ina? Paano mo babawiin ang lalaking mahal mo kung ang katotohanan ay pilit nililibing ng isang mamamatay tao? Sa pagitan ng tungkulin, pag-ibig at paghihiganti, kailangan ilantad ni Diana ang katotohanan bago patuluyang lamunin ng dilim ang pamilyang matagal niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Isang kwento ng sakripisyo, isang pag-ibig na walang hangganan, isang lihim na nakatago sa balat ng buwan. Ang gate ng mansyon ng mga Valderrama ay tila isang dambuhalang bakal na halimaw na handang lumamon sa sinumang mga has na pumasok. Nakatayo si Diana sa harap nito. Mahigpit ang hawak sa luma niyang maleta. Ang kanyang mga palad ay basa ng malamig na pawis sa kabila ng init ng hapon. 13 taon. 13 taon niyang sinubukan na ibaon ang bawat alaala ng lugar na ito. Ngunit tila isang magnet ang tadhana na humihila sa kanya pabalik sa pinagmulan ng kanyang pinakamalaking sakripisyo. Kaya mo to, Diana, bulong niya sa sarili. Nandito ka para sa trabaho. Nandito ka para mabuhay. Ngunit alam niya sa loob-loob niya na nagsisinungaling siya. Hindi lang trabaho ang pinunta niya dito. Ang bawat takbang niya papasok sa malawak na garden ay tila paglakad sa ibabaw ng mga bubog. Dito sa mansyong ito, 13 taon nang nakakaraan, ay tinanggap niyang isang kontratang bumago sa takbo ng kanyang buhay. Ang maging surrogate mother para sa mag-asawang si Justin at Clarice Valderrama. Binuksan ng gwardiya ang maliit na pinto sa gilid ng gate. Sinalubong siya ni Aling Berta, ang matandang mayordoma na tila hindi man lang tumanda sa paningin ni Diana. Hindi siya namukhaan nito, marahil dahil sa suot niyang malaking salamin at ang simpleng pananamit na malayo sa itsura niya noong siya ay dalaga pa. Ikaw ba ang nani? Tanong ni Aling Berta habang sinusuri siya mula ulo hanggang paa. Diane Santos, tama ba? Opo, ako nga po, sagot niya, pilit pinapatatag ang boses.
Sumunod ka sa akin. Kailangan mong malaman na hindi biro ang papasukin mo. Si Senyorito Liam, siya ay isang special na bata. Pero puno ng galit. 13 nani na ang pinalayas niya sa loob lang ng 6 na buwan. Kung mahinang loob mo, ngayon pa lang ay umalis ka na. Hindi kumibo si Diana habang naglalakad sila sa hallway na may matatayog na kisame at mga mamahaling chandelier. Parang naririnig niya ang sarili niyang mga hulingal noong gabi ng kanyang panganganak. Naaalala niyang lamig ng operating room at ang sandali na nasilayan niya ang mukha ng sanggol bago ito tuluyang kinuha sa kanya. Isang sanggol na hindi niya kailanman nahawakan o nahalikan dahil yun ang nakasaad sa kontrata. Pagdating nila sa malawak na garden sa likod ng mansyon, tumigil si Aling Berta. Tinuro nito ang isang batang lalaki na nakaupo sa ilalim ng puno ng mangga. Ang batay may hawak na tablet, ngunit kitang-kita sa mukha nito ang pagkayamot. Iyan si Liam, bulong ni Aling Berta. Tumitig si Diana, parang tumigil ang pag-ikot ng mundo. Ang batang yon, ang hubog ng kanyang ilong, ang kurbada ng kanyang mga labi at ang matatalas na mata, yun ay ang mga mata ni Justin. Pero sa kabila ng kagapuhan nito, bakas ang isang malalim na pighati. Biglang tumayo si Liam nang mapansin sila. Another one? Aling Berta, I told you, I don't need a babysitter. I'm 13, sigaw ng bata. Kinuha nitong isang bola ng soccer sa tabi niya at malakas na sinipa sa direksyon nila. Hindi umiwas si Diana. Sa halip hinarap niya ang bola at tinarangan ito gamit ang kanyang mga paa. Ang lakas ng impact ay naramdaman niya hanggang sa kanyang tuhod, ngunit hindi siya nagpakita ng sakit. Hindi ako babysitter, Liam, seryosong sabi ni Diana habang tinititigan ang bata sa mga mata. Nani ang tawag sa akin at hanggat hindi mo natututunang ilagay sa ayos ang mga gamit mo, hindi ako aalis dito. Nagulat ang bata. Sanay siya na ang mga nani ay natatakot o agad na nagsusumbong kay Justin. You think you're tough? Let's see how long you last. Sa sandaling yun, isang boses mula sa balkonahe sa ikalawang palapag ang bumasag sa tensyon. Liam, behave. Napatingala si Diana. Doon nakatayo ang lalaking pilit niyang kinalimutan. Si Justin Valderrama, mas lalo itong naging kagalang-galang sa paglipas ng mga taon. Ang presensya nito ay tila isang bagyo na humahagupit sa damdamin ni Diana. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Sandaling kumunot ang noo ni Justin. Tila may pilit na inaalala. Bumilis ang tibok ng puso ni Diana. Nakilala ba siya nito o isa lang siyang estranghero sa paningin ng bilyonaryo na nagmamay-ari ng kanyang nakaraan? Welcome to the household, Diana, sabi ni Justin sa malamig na tono. Sana ay mas tumagal ka kaysa sa mga nauna sa'yo. Tumalikod na si Justin, ngunit naiwan si Diana na nakatitig sa kanyang likuran. Hindi niya alam kung matutuwa siya o matatakot. Narito na siya, nasa loob na siya ng bahay ng kanyang anak at ng lalaking tanging minahal niya. Ngunit alam niyang ito pa lang ang simula ng isang mapanganib ng laro ng katotohanan at kasinungalingan. Ang unang gabi ni Diana sa mansyon ay tila isang paglalakbay sa isang gallery ng masasaklap na alaala. Matapos ng hapunan na kinain niya ng mag-isa sa maliit na mesa sa kusina, ay agad siyang dinala ni Aling Berta sa kanyang silid. Ito ay isang disenteng kwarto, malapit sa silid ni Liam upang madali niyang marinig ang bawat kailangan ng bata. Huwag mo masyadong dibdibin ang mga sinasabi ni Liam, payo ni Aling Berta bago ito lumisan. Mula nang mangyari ang aksidente ni Ma'am Clarice, naging mailap ng batang yan. Pakiramdam niya, siya ang dahilan kung bakit tulog ang kanyang ina sa ospital hanggang ngayon. Nanikip ang dibdib ni Diana. Kung alam mo lang, Liam, na ang tunay mong ina ay nasa harapan mo lang, bulong niya sa hangin.
10:00 na ng gabi na mapagpasyahan ni Diana na silipin ng bata. Dahan-dahan niyang ipinihit ang doorknob ng silid ni Liam. Ang bumungad sa kanya ay isang magulong kwarto. Mga nagkalat na video games, sapatos at mga nilamukot na papel. Sa gitna ng kama nakita niya si Liam. Mahimbing natulog ngunit tila binabangungot. Ang mga kumot nito ay nagkandabuhol-buhol na. Lumapit si Diana at dahan-dahang inayos ang kumot ng anak. Sa ilalim ng madilim na ilaw, tinitigan niyang bawat detalye ng mukha ng bata. Ang pilat sa kanyang kanang kilay, ang mahabang pilantik na mga mata. Diyos ko, kamukhang kamukha ko siya noong bata ako. Sa isip niya, hindi niya napigilan ng sarili. Inabot niyang kamay nito at dahan-dahang hinaplos ang buhok ni Liam. I'm sorry anak. I'm so sorry kung iniwan kita. Pabulong niyang panalangin habang ang mga luha ay nagbabadyang pumatak. Who's there? Isang malamig at baritonong boses ang narinig niya mula sa pintuan. Mabilis na napaigtat si Diana. Doon, nakasandal sa hamba ng pinto si Justin. Nakabukas ang unang 2 botones ng kanyang polo. Tila pagod mula sa mahabang trabaho. Ang kanyang mga mata ay matalas na nakatitig sa bawat galaw ni Diana. Chine-check ko lang po si Liam, sir. Matatag na sagot ni Diana. Bagamat, ang puso niya ay tila gustong tumalon sa kaba. Pumasok si Justin sa loob ng silid. Ang bawat takbang nito ay tila nagpapaliit sa espasyo sa pagitan nila. Tumayo siya sa tapat ni Diana. Sapat na malapit para maamoy niya ang pamilyar na pabango nito, isang halo ng sandalwood at mamahaling tabako. You look familiar, Diana, diretsang sabi ni Justin. May kung ano sa boses mo at sa paraan ng pagtingin mo kay Liam na tila matagal mo na siyang kilala. Umiwas ang tingin si Diana. Baka dahil lang po sa malasakit ko sa mga bata, sir. Trabaho ko po ang protektahan siya. Ngumisi na mapait si Justin. Proteksyon. Maraming nagtangka, pero lahat sila ay pera lang ang habol. Huwag mo sanang hayaan na mabigo ako sa'yo. Liam is all I have. Habang ang asawa ko ay parang isang statwa sa ospital. Ang batang ito ang tanging nagpapaalala sa akin na buhay pa ako. Biglang lumungkot ang ekspresyon ni Justin. Sa isang iglap na walang imahe ng isang matigas na bilyonaryo at napalitan ng isang lalaking nangungulila. Minsan, tinititigan ko siya at nagtataka ako. Bakit wala siyang nakuha kay Clarice? It's as if he's a stranger, even to me. Napahawak si Diana sa laylay ng kanyang uniforme. Gusto niyang sabihin ng totoo. Gusto niyang sabihin na kaya walang pagkakahawig si Liam kay Clarice ay dahil wala itong bahagi ng dugo ng babaeng yun. Ngunit nakakandado ang kanyang mga labi ng isang kontratang may selyo ng batas at pera. Siguro po ay mas nakuha niya yung sa inyo, sir. Tanging nasabi niya. Isang matagal na katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Ang hangin ay tila naging malapot sa tensyon. Inabot ni Justin ang pinto para lumabas. Ngunit, bago siya tuluyang umalis, muli siyang lumingon kay Diana. Get some rest, Diana. Bukas, sisimulan mong totoong hamon. Liam start his school projects and is a nightmare when he's stressed. Good luck. Nang makaalis si Justin, napasandal si Diana sa pader. Ang kanyang tuhod ay nanginginig. Alam niyang hindi lang si Liam ang kailangan niyang paamuin. Kailangan din niyang protektahan ang kanyang puso mula sa muling pag-alab ng damdamin para sa laking kailanman ay hindi magiging kanya. Hindi alam ni Diana sa kabilang panig ng lungsod, sa loob ng isang pribadong kwarto sa ospital. Ang mga daliri ng isang babaeng 13 taon na natutulog ay biglang gumalaw. Ang mga monitor na nakakabit kay Clarice
ay nagsimulang tumunog ng mabilis. Ang bagyo ay paparating na at walang sino man sa mansyon ang handa sa muling paggising ng katotohanang mas malupit pa sa kamatayan. Ang umaga sa mansyon ay nagsimula sa isang malakas na kalabog mula sa kusina. Pagbaba ni Diana, naabutan niya si Liam na galit na hinahawi ang mga pagkain sa mesa. Ang mga pancake na maingat na inihanda ng mga cook ay nagkalat sa sahig. Ayoko ng ganitong almusal. Sabi ko, chocolate waffles. Hindi ba kayo nakakaintindi? Sigaw ng bata sa mga katulong na nakayuko lang sa takot. Huminga ng malalim si Diana. Ito na ang sinasabi ni Justin. Lumapit siya nang walang pag-aalinlangan at kinuha ang walis sa sulok. Liam, pulutin mo yan. Mahinahon ngunit matigas niyang utos. Tumigil ang bata at tumingin sa kanya nang may halong pagkadismaya. What did you say? Utusan ka lang dito, Diana. Hindi mo ko pwedeng utusan. Utusan ako para alagaan ka. Hindi para maging punching bag ng tantrums mo. Sagot ni Diana habang tinititigan ng bata. Ang pagkain ay biyaya. Maraming bata sa labas ang walang makain. Tapos ikaw, itatapon mo lang dahil hindi waffles ang nasa harap mo. Pupulutin mo ba yan o walang iPad? Walang internet at walang lalabas ng kwarto buong araw. You can't do that, hamon ni Leah pero baka sa boses niya ang pag-aalinlangan. Nakita niya sa mga mata ni Diana ang isang otoridad na hindi niya nakikita sa ibang nani. Hindi ito galit na may halong takot. Ito ay disiplina na may halong malasakit. Sa huli, padabog na kinuha ni Liam ang mga pancake at nilagay sa basurahan. Hindi siya kumain pero hindi na rin siya muling sumigaw. Para kay Diana, isa itong maliit na tagumpay. Pagdating ng hapon habang nasa library sila para sa school project ni Liam tungkol sa family tree, naging masinsinan ang kanilang usapan. Nakita ni Diana ang bakanting espasyo sa tabi ng pangalan ni Justin sa diagram na ginagawa ng bata. Bakit hindi mo ilagay ang pangalan ng mommy mo? Tanong ni Diana. Para saan pa? Mapait na sagot ni Liam. Sabi ni Lola, kasalanan ko raw kung bakit siya nagkaganyan. Sabi niya, the day you were born was the day our family broke. Kaya siguro, ayaw akong tignan ni Daddy ng matagal. Naaalala niya nangyari kay Mommy tuwing nakikita niya ako. Nanigas ang puso ni Diana. Ang lola na tinutukoy ni Liam ay ang ina ni Clarice. Isang matapobreng babae na kailanman ay hindi naging pabor sa surrogacy. Liam, makinig ka sa akin. Ang pagkakapanganak sa isang sanggol ay isang himala, hindi isang sumpa. Kung ano man ang nangyari sa mommy mo, aksidente yon. Walang kinalaman ang paghinga mo sa mundong ito, sa trahedyang yon. Napatigil si Liam sa pagsusulat. Tumingin siya kay Diana at sa unang pagkakataon, nakita ni Diana ang pag-asa sa mga mata nito. Bakit ang bait mo sa akin? Kahit ng sama ng ugali ko sa'yo. Dahil alam ko sa ilalim ng matigas mong balat, may isang mabuting puso, bulong ni Diana. Dahil anak kita. Dahil ikaw ang kalahati ng kaluluwa ko. Hindi nila namalayan na kanina pa pala nakatayo sa may pinto si Justin. Nakikinig ito sa usapan nila. May kung anong kumurot sa dibdib ni Justin nang makita ang kanyang anak na komportable sa piling ng bagong nani. Sa loob ng 13 taon, ngayon niya lang nakitang ganito kapayapa ang kanyang anak. Nang mag-break si Liam para magmerienda, nilapitan ni Justin si Diana. You have a way with him, sabi ni Justin. Malapit ang distansya nila, sapat para maramdaman ni Diana ang init ng katawan ng lalaki.
Hindi ko akalain na mapapaamo mo siya sa loob ng 2 araw. Kailangan lang niya na makikinig sa kanya, Sir Justin. Hindi pera o laruan ang kailangan ni Liam, kung hindi pangunawa, sagot ni Diana. Biglang hinawakan ni Justin ang kamay ni Diana. Ang haplos na yon ay tila kuryenteng gumapang sa buong katawan ni Diana. Salamat, Diana. Hindi ko alam kung bakit pero pakiramdam ko ay matagal na kitang kilala. Na hindi ka lang basta nani na napadpad dito. Lalapit pa sana si Justin nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Ang kanyang muka ay biglang namutla. Ano? Sigurado ba kayo? Sige, papunta na ako. Anong nangyari, Justin? Hindi na napigilang itanong ni Diana. Nakalimutan ang formalidad. Tumingin si Justin sa kanya. Ang mga mata ay puno ng kalituhan at takot. Si Clarice, nagising na siya. Ang sabi ng doktor, bigla siyang nagmulat at nagsalita. At ang unang pangalang binanggit niya ay, hindi sa akin. Sino? Kabadong tanong ni Diana. Pangalan mo, Diana. Binanggit niyang pangalan mo. Bumagsak ang balikat ni Diana. Paanong malalaman ni Clarice ang kanyang pangalan gayong sa buong panahon ng pagbubuntis niya ay hindi sila nakita ng personal para maprotektahan ang kanyang pagkakakilanlan? May alam si Clarice, isang lihim na maaring sumira sa kanilang lahat. Ang paggising ni Clarice ay hindi isang himala para kay Diana. Ito ay ang simula ng isang impyernong mas masahol pa sa kamatayan. Ang hangin sa loob ng sasakyan ni Justin patungo sa ospital ay tila naubusan ng oxygen. Tahimik si Diana, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa kanyang kandungan. Sa bawat pagpito ng gulong sa kalsada, tila sumasabay ang mabilis na kabog sa kanyang dibdib. Paano nangyari ito? Paulit-ulit na tanong ni Diana sa kanyang isip. Sa ilalim ng kontrata ng surrogacy, tanging ang abogado lamang at si Justin ang nakakaalam ng kanyang pagkakakilanlan. Si Clarice, na noon ay abala sa kanyang social life, bagong aksidente, ay hindi kailanman nakaharap si Diana. Ang tanging alam ng babae ay may isang anonymous donor na nagdadala ng kanilang anak. Diana, ayos ka lang ba? Tanong ni Justin habang ang isang kamay ay nasa manibela. Saglit itong lumingon sa kanya. Ang mga mata ay bakas ang pag-aalala. Namumutla ka. Kung hindi mo kayang sumama, pwede kitang iwan muna sa mansyon. Hindi, Justin. Kailangan kong sumama. Pilit ang tatag ng kanyang boses. Sabi mo, binanggit niyang pangalan ko. Gusto kong malaman kung bakit. Yun din nga ang pinagtataka ko, bulong ni Justin habang ang kanyang panga ay nangangalit. 13 taon siyang tulog, ni hindi ko nga alam kung paano niya nalaman na may nagngangalang Diana sa mundo. Nang makarating sila sa St. Jude Medical Center, ang amoy ng disinfectant ay tila sumasakal kay Diana. Nandito siya 13 taon nang nakakaraan. Nanganak sa isang madilim na silid. Umiiyak habang ang kanyang anak ay inilalayo sa kanya. Ngayon nagbabalik siya dito para harapin ang babaeng kumuha ng kanyang posisyon bilang ina. Pagdating sa silid ni Clarice, nakatayo ang mga doktor at nurse sa labas. Mr. Valderrama, she's conscious but she's very weak. Her memory is hazy, but she keeps repeating certain words. Paliwanag ng doktor. Dahan-dahang pinihit ni Justin ang pinto. Sumunod si Diana. Ang bawat takbang ay tila paglubog sa putikan. Sa gitna ng puting kwarto, nakahiga ang isang babaeng payat. Maputla, ngunit may mga matang tila nagniningas sa hindi maipaliwanag na emosyon. Yun si Clarice. Justin, ang boses nito ay parang kalawang na kinuskus sa bakal. Paos at mahina. Lumapit si Justin at hinawakan ng kamay ng asawa.
I'm here, Clarice. Gising ka na. Salamat sa Diyos. Ngunit ang paningin ni Clarice ay hindi nananatili kay Justin. Dahan-dahan itong gumala sa silid hanggang sa tumigil ito kay Diana, na nakatayo malapit sa pinto. Isang nakakapangilabot ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Clarice. Isang ngiting hindi para sa isang nagpapasalamat, kundi para sa isang nananalo. Diana, bulong ni Clarice. Ang surrogate. Parang binuhusan ng yelo si Diana. Naramdaman niya ang matalim na tingin ni Justin na lumipat sa kanya. Ang katahimikan sa silid ay naging bingi. Anong sinasabi mo, Clarice? Tanong ni Justin. Ang boses ay puno ng kalituhan. Paano mo nalaman ang tungkol sa surrogacy? Sabi mo noon gusto mong itagong katotohanan yon kahit na sa sarili mo. Huminga ng malalim si Clarice. Tila bawat salita ay isang malaking sakripisyo. Alam ko. Lahat. Alam ko na hindi lang embryong nangyari. Alam ko na may nangyari sa inyo bago pang lahat. Napatingin si Justin kay Diana. Ang mga mata ay humihingi ng paliwanag. Ngunit puno rin ng panunumbat. Si Diana naman ay tila nanigas. Paano nalaman ni Clarice ang gabi ng kanilang pagkakamali? Ang gabing yon sa rest house sa Tagaytay, kung saan sa ilalim ng impluwensya ng alak at pangungulila ay nagkasama sila ni Justin bilang dalawang taong nagmamahalan, hindi bilang kliyente at surrogate. You lied to me, Justin, patuloy ni Clarice habang ang isang luhay pumatak sa kanyang pisngi. Ngunit sa likod ng luhang yon, nakita ni Diana ang isang kakaibang kinang. Akala mo ba hindi ko malalaman? Pero patawarin mo ko. Gusto ko lang makita ang anak ko. Nasaan si Liam? Nasa mansyon siya, Clarice. Magpahinga ka na muna. Sagot ni Justin bagamat halatang gulong-gulo ang isip nito. Inalalayan ni Justin si Diana palabas ng silid. Nang makalayo sila sa mga nurse, hinarap ni Justin si Diana. Hinawakan niya ito sa magkabilang balikat. Ang hawak ay mahigpit at tila naghahanap ng katotohanan. Diana, ipaliwanag mo sa akin. Paano nalaman ni Clarice ang tungkol sa atin? Ang sabi ng abogado, walang record ng gabing yon. Walang dapat ang nakakaalam. Hindi ko alam, Justin. 13 taon akong nanahimik, hikbi ni Diana. Akala ko ligtas ng lihim na yon. Walang lihim na nanatiling nakabaon, Diana. Isang boses mula sa likuran nilang nagsalita. Paglingon nila, nakita nilang ina ni Clarice, si Doña Aurora. Ang matandang babae ay may dalang aura ng kapangyarihan at puot. Ngayong gising ng anak ko, sisiguraduhin ko na babalik sa kanyang lahat ng kinuha mo, Diana. Pati ang anak mo, nasa papel ay anak ni Clarice. Huwag mong iisiping mananalo ka. Nagtamang paningin ni Diana at ng matandang Donya. Sa sandaling yun, nalaman ni Diana na ang laban ay hindi lang para sa kanyang pag-ibig kay Justin, kundi para sa kanyang karapatan bilang ina ni Liam. Isang digmaan ang nagsisimula na. At ang kaisa-isang alas ni Clarice ay isang kasinungalingan na kayang pumatay ng katotohanan. Habang naglalakad palayo, hindi nakita ni Diana at Justin ang isang misteryosong lalaking nakasuot ng itim na jacket sa dulo ng hallway, na may hawak na iringgilya at nakatitig sa silid ni Clarice. May mas malalim pang plano ang nagaganap at si Clarice ay bahagi lang ng isang mas malaking laro. Ang gabi sa mansyon ng mga Valderrama ay binalot ng isang nakakabinging katahimikan. Matapos ang nakakaparindig, balahibong pagbisita sa ospital, bumalik si Diana at Justin na tila mga estranghero sa loob ng isang sasakyan. Walang nagsasalita, ngunit ang bawat buntong hininga ay puno ng bigat ng nakaraan. Pagpasok sa library, hinarap ni Justin si Diana. Ang tanging liwanag sa silid
ay ang dilaw na ningas mula sa fireplace na nagbibigay ng mahahabang anino sa dingding. Sabi mo sa akin ng totoo, Diana. Simula ni Justin. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit may otoridad na hindi matatanggihan. Nung gabing yun, sa Tagaytay, nung bago tayo pumasok sa formal na surrogacy procedure, sinadya mo ba yun? Sinadya mo bang hayaan na mangyari ang lahat para magkaroon ka ng mas malakas na kapit sa akin? Nasampal na mga salitang yon si Diana. Paano mo magagawang itanong yan, Justin? Alam mong pareho tayong nawawala noon. Ikaw dahil sa bigat ng obligasyon mo kay Clarice. At ako, dahil sa hirap ng buhay. Mahal kita, Justin. Yun ang tanging pagkakamali ko. Ang mahalin ng isang kliyente. Pero nalaman ni Clarice. Pabalang na sagot ni Justin habang hinihilot ang kanyang sentido. Kung paano niya nalaman, yun ang hindi ko maunawaan. 13 taon siyang walang malay, Diana. Para siyang nagising na may hawak na baril at nakaturo sa ating dalawa. O baka naman, may nagsabi sa kanya. Hinuha ni Diana. Naalala niya ang matatalas na tingin ni Doña Aurora sa ospital. Ang kanyang ina, si Doña Aurora, ay palaging tutol sa akin. Marahil ay nalaman niya noon pa at tinago niya lang para gamitin sa tamang panahon. Samantala, sa itaas ng palapag, hindi alam ng dalawa na nakikinig si Liam sa may pasimano ng hagdan. Ang bata na dati ay puno ng pag-aalinlangan ay mas lalong naguluhan. Narinig niya ang salitang surrogate. Narinig niya ang tungkol sa isang gabi sa Tagaytay. Bagamat hindi pa niya lubos na maunawaan ang lahat, ang isang bagay ay naging malinaw sa kanya. Ang kanyang buhay ay binuo sa ibabaw ng mga lihim. Pumasok si Liam sa kanyang kwarto at mabilis na kinuha ang kanyang laptop. Nag-search siya. Surrogacy. Biological mother. Ang bawat artikulong nababasa niya ay tila sumasaksak sa kanyang pagkatao. Kung si Clarice ay nagising na at tinatawag siyang anak, bakit mas nararamdaman niyang init ng pagmamahal kay Diana? Kinabukasan, isang hindi inaasahang bisita ang dumating sa mansyon. Hindi si Clarice, kundi ang abogado ng pamilya na si Attorney Melendez. Kasama si Doña Aurora. Anong ginagawa niyo dito? Tanong ni Justin habang pababa ng hagdan. Nandito kami para sa isang kasunduan. Madiing sabi ni Doña Aurora. Naupo siya sa sofa na tila siyang may-ari ng bahay. Gising na si Clarice, Justin. At ayon sa batas, siya ang legal na ina ni Liam. Ngunit alam nating lahat ang tungkol sa insidente niyo ng babaeng ito. Tinuro niya si Diana na noon ay katatapos lang na maghanda ng tsaa. Gusto naming manahimik si Diana. Patuloy ni Attorney Melendez. Isang settlement. 5 milyong piso. Pirmahan mong dokumentong ito, Diana Santos. Isumpa mo na hindi mo kailanman sasabihin kay Liam na ikaw ang kanyang biological mother. Umalis ka sa bansang ito at huwag ka nang babalik. Nabitawan ni Diana ang tray na hawak niya. Ang kalansing ng nabasag na tasa ay tila hudyat ng kanyang pagkaguho. Inaalok niyo ko ng pera para talikuran ang sarili kong anak. Para hayaang palakihin siya na isang babaeng hindi malang siya hinawakan nung sanggol pa siya. Huwag kang magmalinis, Diana, uyam ni Doña Aurora. Ipinagpalit mo na siya noon sa pera para sa utang ng pamilya mo. Ano ang pinagkaiba ngayon? Pirmahan mo ito o sisiguraduhin namin mabubuhay ka sa kulungan dahil sa paglabag sa confidentiality clause ng surrogacy contract mo. Napatingin si Diana kay Justin. Umaasang ipagtatanggol siya nito. Ngunit si Justin ay nakayuko. Tila napitpit sa pagitan ng kanyang moralidad at ng proteksyon sa kanyang pamilya. Justin, bulong ni Diana. Kailangan nating protektahan si Liam, Diana.
Mahinang sabi ni Justin nang hindi tumitingin sa kanya. Ang skandal na ito. Wawasakin itong bata. Baka mas mabuting tanggapin mo na lang. Parang gumuho ang langit sa ulo ni Diana. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya ay pinipili ang madaling paraan. Ngunit bago pa makasagot si Diana, isang malakas na kalabog ang narinig nila mula sa pintuan. Nakatayo doon si Liam. Namumula ang mga mata at nanginginig ang buong katawan. Hawak niya ang kanyang cellphone na may nire-record. So totoo nga, sigaw ni Liam. You sold me Diana. And you, Dad, pinabayaan mo siyang gawin yon? Ang lihim na kasunduan ay naging isang pampublikong paglilitis sa loob ng sarili nilang tahanan. At sa hindi kalayuan, sa loob ng ospital, si Clarice ay dahan-dahang tumatayo mula sa kanyang kama. May hawak na gunting at isang madilim na plano ang nabubuo sa kanyang isipan. Ang bawat salita ni Liam ay tila mga punyal na tumatama sa puso ni Diana. Ang katahimikan sa library ay naging kasing bigat ng isang libingan. Nakatayo ang bata sa pintuan. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Ang cellphone na hawak niya ay tila isang ebidensya ng pagkawasak ng kanyang mundo. Liam, anak, pakinggan mo ko. Pagsusumamo ni Diana, humakbang siya palapit. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa pagnanais na hawakan ng anak. Ngunit bago pa man siya makalapit ay umatras na si Liam. Huwag mo akong tawaging anak! Sigaw ni Liam. Ang boses niya ay gumaralgal, halo ng galit at matinding pighati. Kaya pala ibang pakiramdam ko sa'yo. Kaya pala kapag kasama kita, pakiramdam ko ay buo ako. Pero lahat ng yun, kasinungalingan lang. Nani? Pumasok ka dito bilang nani? Para ano? Para pagbayaran ng pagbebenta mo sa akin? 13 taon na nakakaraan? Hindi kita binenta, Liam. Hikbi ni Diana. Ginawa kong lahat para iligtas ang pamilya ko. Wala akong ibang paraan noon. At ngayon, heto ka. Inaalukan ka uli nila ng pera para iwan ako. Itinuro ni Liam ang tseke at ang dokumento sa ibabaw ng mesa. And you, Dad, papabayaan mo silang gawin ito? Sabi mo si Mami Clarice ang nanay ko. Sabi mo na aksidente siya dahil sa akin. Buong buhay ko, dala-dala ko ang guilt na yon. Tapos ngayon, malalaman ko ng babaeng nagluwal sa akin ay binabayaran niyo lang para mawala. Napahawak si Justin sa mesa. Hindi makatingin ng diretso sa anak. Liam, ginawa namin ito para protektahan ka. Masyado ka pang bata para maintindihan ang gulo ng mundo ng mga matatanda. Masyadong bata? Tumawa si Liam ng mapait, habang ang mga luha ay patuloy na umaagos. You treated me like a broken doll for 13 years. And now, you're treating me like a business transaction. Habang nagaganap ang kaguluhan sa mansyon, sa loob ng isang madilim na silid sa ospital, isang hindi inaasahang kaganapan ang nangyayari. Si Clarice, na noong nakaraang araw ay tila mahina at halos hindi makapagsalita, ay nakaupo na ngayon sa gilid ng kanyang kama. Ang kanyang balat ay maputla pa rin, ngunit ang kanyang mga mata ay buhay na buhay, puno ng isang madilim na determinasyon. Isang lalaki ang pumasok sa silid. Ito ang misteryosong lalaking nakita sa hallway noong nakaraang araw. Tapos ng pag-arte mo, Clarice, bulong ng lalaki. Alam na ng bata, nagawa na ni Aurora ang trabaho niya. Galit na si Liam kay Diana. Ngumiti si Clarice, isang ngiti na walang bakas ng pagmamahal. Mabuti. Gusto kong makitang pagdurusa ng babaeng yun. Akala niya, maaari niyang makuha ang buhay na para sa akin. 13 taon akong nawala, Victoria.
13 taon na dapat ay reyna ako ng mga Valderrama. Ano ang susunod na plano? Tanong ni Victor. Kailangang mawala si Diana. Hindi lang sa buhay ni Justin kundi sa mundong ito. Madiing sabi ni Clarice habang pinaglalaruan ang isang matulis na gunting. At si Liam. Kailangang maniwala ng bata na ako lang ang tanging kakampi niya. Iuwi mo ko sa mansyon, Victor, ngayon din. Balik sa mansyon, mabilis na tumatakbo si Liam papalabas ng library. Liam, bumalik ka dito! Tawag ni Justin. Ngunit hindi siya pinakinggan ng bata. Narinig na lang nila ang pagharurot ng isang sasakyan mula sa garahe. Sa galit ni Liam, kinuha nitong susi ng isa sa mga lumang kotse at nagmaneho ng walang direksyon. Diyos ko! Ang anak ko! Sigaw ni Diana. Hindi niya nainisip ang pera o ang banta ni Doña Aurora. Mabilis siyang tumakbo patungo sa kanyang kwarto para kunin ang kanyang gamit, ngunit tinarangan siya ni Doña Aurora. Hayaan mo siya, Diana. Yan ang bunga ng iyong pagbabalik. Winasak mo ang isipan ng bata. Uyam ng matanda. Tumabi ka, Doña Aurora, banta ni Diana. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Huwag na huwag mong gagamitin ang anak ko para sa mga laro ninyo. Kung may mangyaring masama kay Liam, sisiguraduhin kong kayong lahat ang magbabayad. Sa gitna ng tensyon, biglang bumukas ang pintuan ng mansyon. Isang wheelchair ang pumasok, tinutulak ni Victor. At doon nakaupo si Clarice. Nakasuot ng puting damit, tila isang bangkay na muling nabuhay. Nasaan ang anak ko? Malamig na tanong ni Clarice. Napatigil ang lahat. Ang presensya ni Clarice ay tila nagdala ng lamig na hanggang sa buto. Tumingin si Clarice kay Diana at sa isang mabilis na galaw, itinuro niya ito. Ikaw ang nagnakaw ng 13 taon ko, Justin. Palayasin mong babaeng yan bago ko ituloy ang kasong isasampa ko sa inyong dalawa. Napatitig si Justin kay Clarice. Pagkatapos ay kay Diana. Ang kanyang mundo ay nahahati sa dalawang panig. Ang kanyang legal na obligasyon at ang kanyang tunay na nararamdaman. Ngunit sa labas, ang ulan ay nagsimulang pumatak ng malakas. Isang hudyat ng may mas malaking trahedya ang paparating para kay Liam. Ang ulan ay tila nangangalit ng mga luha mula sa langit. Humahampas sa bubungan ng mansyon at nagpapalabo sa paningin ng sinumang mga has na lumabas. Ngunit para kay Diana, ang bagyong ito ay walang kumpara sa unos na dumurog sa kanyang puso nang makita ang paglalayas ng kanyang anak. Liam! Justin, kailangang sundan natin siya. Hindi siya sanay magmaneho sa ganitong panahon, sigaw ni Diana. Hindi pinapansin ang presensya ni Clarice na tila isang rinang nakaluklok sa kanyang wheelchair sa gitna ng sala. Huwag kang mag-alala, Diana, ani Clarice. Ang boses ay kalmado, ngunit may halong lason. Ang anak ko ay matatag. Mas matatag kaysa sa inaasahan mo. Justin, hayaan mong mga bodyguard ang humarap sa kanya. Dito ka lang sa tabi ko. Ngayon lang tayo muling nagkasama. Tumingin si Justin kay Clarice. Pagkatapos ay kay Diana. Nakita niya ang luhang humahalo sa basang mukha ni Diana. Sa sandaling yun, ang takot para sa anak ay nanaig sa lahat ng obligasyon. Hindi, Clarice. Si Liam ang prioridad ko. Matigas na sabi ni Justin. Kinuha niya ang kanyang jacket at ang susi ng kanyang SUV. Diana, sumama ka sa akin. Alam mo kung paano mag-isip si Liam. Ikaw lang ang makakatulong sa akin ngayon. Halos matumba si Clarice sa kanyang wheelchair. Sa tindi ng selos at galit. Justin, kapag lumabas ka sa pintong yan, kasamang babaeng yan,
Huwag ka nang babalik! Ngunit hindi na sila narinig ni Justin. Humaharurot na ang sasakyan nila palabas ng gate. Binabagtas ang madilim at madulas na kalsada patungo sa highway kung saan huling namataan ang kotseng kinuha ni Liam. Sa loob ng sasakyan, ang katahimikan ay binalot ng tunog ng wiper at ng malakas na kulog. Nakahawak si Diana sa dashboard. Ang kanyang mga labi ay walang tigil sa pagdarasal. Kasalanan ko to, Justin, hikbi niya. Kung hindi ako bumalik, kung nanatili na lang akong alaala, hindi sana nagkakagulo ng ganito. Hindi sana nasasaktan si Liam. Huwag mong sisihin ang sarili mo, sagot ni Justin. Bagamat bakas din ang pagsisisi sa kanyang mukha. Kasalanan nating lahat. Pinilit nating itago ang katotohanan sa isang bata na ang tanging hangad lang ay maramdaman. Nakabilang siya. I was a coward, Diana. I should have stood up for you, for us, years ago. Biglang tumunog ang cellphone ni Justin. Isang tawag mula sa GPS tracker ng kotse ni Liam. Nasa itaas siya na Antipolo, malapit sa bangin. Binilisan ni Justin ang takbo. Pagdating nila sa kurbada, isang nakakapangilabot na tanawin ang bumungad sa kanila. Ang sasakyang minamaneho ni Liam ay nakahilig sa gilid ng kalsada. Ang unahan nito ay nakabaon sa isang malaking puno. Ilang metro lang ang layo mula sa malalim na bangin. Liam! Sigaw ni Diana habang mabilis na bumababa ng sasakyan kahit pa malakas ang ulan. Tumakbo sila patungo sa wasak na sasakyan. Doon nakita nila si Liam na duguan ng noo at walang malay. Ang ulo ay nakasandal sa manibela. Ang pintuan ay naipit dahil sa impact. Anak, Liam! Gumising ka! Buong lakas na hinila ni Diana ang pinto hanggang sa masugatan ang kanyang mga kamay. Ngunit hindi ito bumubukas. Naglabas si Justin ng isang tool mula sa kanyang trunk at sinubukang basagin ang bintana. Sa gitna ng kaguluhan, isang puting sasakyan ang dahan-dahang huminto sa likuran nila. Inaasahan nilang tulong yon. Ngunit ang bumaba ay si Victor, ang lalaking kasama ni Clarice. Tulungan mo kami, Victor! Naipit ang bata! Sigaw ni Justin. Ngunit hindi gumalaw si Victor. Sa halip ay may kinuha itong baril sa loob ng kanyang jacket. Pasensya na, Justin, pero may utos si Clarice. Kung hindi siya magiging sentro ng pamilyang ito, walang dapat na matirang pamilya. Nanlaki ang mga mata ni Diana. Sa gitna ng bagyo, sa harap ng naghihingalong anak, napagtanto niya na ang tunay na kalaban ay hindi lang ang nakaraan, kundi ang isang babaeng handang sumunog ng lahat para lang sa kanyang obsession. Iwan yung bata, madiing sabi ni Victor. At sumama kayo sa akin ng tahimik o dito na kayo magtatapos sa bangin na ito. Sa sandaling yun ay dahan-dahang nagmulat ng mata si Liam. Nakita niya ang kanyang tunay na ina na nakaharang sa kanya. Tila isang panangga laban sa panganib. At sa unang pagkakataon, hindi galit ang naramdaman ni Liam, kundi ang isang matinding pagnanais na mabuhay para sa babaeng tunay na nagmamahal sa kanya. Ang kulog ay tila isang babala mula sa langit na nangingibabaw sa ingay ng ulan. Nakatayo si Victor. Ang kanang kamay ay matatag na nakatutok ang baril kay Justin, habang ang kaliwa ay tila nagbabantay sa bawat galaw ni Diana. Ang malamig na ngiti sa kanyang mga labi ay nagpapakita na wala siyang balak na umatras sa utos ni Clarice. Victor, seryoso ka ba dito? Sigaw ni Justin. Pilit na itinatago ang kaba para hindi mawala ng focus. Kaibigan kita, Victor. Bata pa si Liam. Kailangan niya madala sa ospital. Trabaho lang ito, Justin. Malamig na sagot ni Victor. Masyado ka naging malambot sa babaeng ito. Sinira ni Diana ang plano. Dapat ay nanatili siyang lihim.
Dapat ay namatay ng katotohanan kasamang aksidente ni Clarice. 13 taon na nakakaraan. Napatigil si Diana. Anong sinasabi mo? Ang aksidente ni Clarice? Alam mo ang tungkol doon? Tumawa si Victor. Isang tunog na mas nakakapangilabot kaysa sa kulog. Hindi lang alam, Diana. Kami ang gumawa noon. Akala ni Clarice ay makakatakas siya sa mga utang ng pamilya niya gamit ang pera ni Justin. Pero nang malaman niyang buntis ka at balak ni Justin na iwan siya para sa'yo, kailangan naming kumilos. Ang plano ay patayin ka noon, Diana. Pero si Clarice ang minalas at naaksidente sa gitna ng pagtatalo niyo. Nanigas si Diana sa narinig. Ang lahat ng paghihirap niya, ang paglalayas niya at ang pagkakakomatose ni Clarice ay bahagi ng isang madilim na balangkas na mas malalim pa sa inaasahan niya. Habang nagtatalo sila sa loob ng wasak na sasakyan, dahan-dahang gumalaw si Liam. Ang sakit sa kanyang ulo ay tila binibiyak. Ngunit ang boses ng kanyang ama at ni Diana ay nagsisilbing angkla niya sa kamalayan. Nakita niya ang baril. Nakita niya ang panganib na kinakaharap ng 2 taong mahal niya. Gamit ang natitirang lakas, dahan-dahang inabot ni Liam ang isang maliit na fire extinguisher sa ilalim ng kanyang upuan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at puno ng dugo. Ngunit ang kanyang determinasyon ay mas matalas kaysa sa anumang sugat. Huling pagkakataon, Justin, banta ni Victor. Bitawan mo ang pinto ng kotse at lumayo ka dyan. Hahayaan natin ang ulan at ang bangin ang tumapos sa bata. Wag! Sigaw ni Diana. Tumakbo siya sa harap ni Justin. Hinarangan ng ulo ng baril gamit ang isang katawan. Ako na lang, Victor. Ako ang patayin mo. Huwag ang anak ko. 13 taon ko siyang hindi nayakap. Huwag mo siyang kukunin sa akin ngayon. Diana, huli ng lahat para sa drama. Isang malakas na putok ang umalingaw-ngaw, ngunit hindi ito galing sa baril. Basag ang bintana sa likuran ni Victor nang ihagis ni Liam ang fire extinguisher ng buong lakas mula sa loob. Sa gulat ni Victor, sandali itong nawala ng balanse. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Justin. Sinugod niya si Victor at nagpambuno sila sa maputik na lupa. Ang baril ay tumalsik sa kung saan. Sa kabilang dako, mabilis na bumalik si Diana sa pinto ng kotse ni Liam. Liam anak! Hawakan mong kamay ko! Pagsusumamo ni Diana. Sa pagkakataong ito, sa tindi ng adrenaline, nagawa niyang buksan ang pinto na kanina ay ayaw gumalaw. Nakuha niya si Liam. Hinila niyang bata palabas. Saktong bago, dahan-dahang gumuho ang lupa sa ilalim ng sasakyan. Pinanood nila na may panghihilakbot ang pagbulusok ng kotse sa madilim na bangin. Liam! Naiyak na yakap ni Diana sa anak. Sa gitna ng ulan, sa gitna ng dugo at putik, naramdaman ni Liam ang higit ng yakap na 13 taon niyang hinahanap. Mommy! Mahinang bulong ni Liam bago muling mawala ng malay. Ang salitang yun ay tila sapat na para burahin ang lahat ng pait sa puso ni Diana. Sa hindi kalayuan, napabagsak ni Justin si Victor at ginapos ito gamit ang sariling sinturon. Hingal na hingal si Justin habang tumatakbo patungo kina Diana at Liam. Ayos lang ba siya? Sabihin mo sa akin, Diana, buhay ang anak natin. Buhay siya, Justin. Buhay ang anak natin. Sagot ni Diana habang ang mga luha niya ay humahalo sa ulan. Ngunit ang katahimikan ay panandalian lamang. Alam nilang sa mansyon ay naghihintay pa rin si Clarice at ang kanyang ina. Ang laban ay hindi pa tapos. Ang susunod na hakbang ay ang paglalantad sa lahat ng kasinungalingan ni Clarice sa harap ng batas. Ang puting pasilyo ng ospital ay tila mas lalong nagpadilim sa aura ng gabi. Bagamat ligtas na si Liam sa loob ng emergency room,
at kasalukuyang ginagamot ang mga sugat nito. Ang tensyon sa pagitan ni Diana at Justin ay hindi pa rin humuhupa. Kasama nilang ilang pulis na nagbabantay kay Victor na ngayon ay sugatan at nakapuso habang hinihintay ang formal na imbestigasyon. Kailangang malaman ng publiko ang ginawa ni Clarice Justin. Seryosong sabi ni Diana. Ang kanyang mga kamay ay may mga benda dahil sa mga sugat mula sa pagkabasag ng bintana ng kotse. Ngunit wala siyang nararamdamang sakit. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang kaligtasan ni Liam. Alam ko, Diana. Hindi ko hayaan na makasakit pa siya. Sagot ni Justin. Ngunit bago pa man sila makakilos, patungo sa opisina ng mga otoridad, isang pamilyar na tunog ng wheelchair ang narinig nila mula sa dulo ng hallway. Doon, dahan-dahang lumalapit si Clarice. Hindi na itong mahinang babaeng nagising mula sa koma. Ang kanyang mukha ay seryoso at ang kanyang mga mata ay walang bakas ng pagsisisi. Kasunod niya si Doña Aurora na tila handa pa ring ipaglaban ng kanilang huling alas. Nabalitaan ko ang nangyari, bungad ni Clarice. Ang kanyang boses ay tila musika, ngunit may kasamang talim. Sayang at hindi natuluyan ng bata. Pero huwag kayong mag-alala. Nandito ako para bawiin ang sakin, Justin. Ang custody ni Liam ay mananatiling akin. Ako ang legal na ina sa kanyang birth certificate. Legal na ina? Tumawa si Justin ng mapait. Clarice, narinig namin ang lahat kay Victor. Alam namin na ikaw ang nag-utos na iligpit si Diana. 13 taon na ang nakakaraan. Alam namin na ang aksidente mo ay bunga ng sarili mong kasamaan. Sandaling natigilan si Clarice. Ngunit mabilis na bumalik ang kanyang mapanuring ngiti. Sinong maniniwala sa isang kriminal na tulad ni Victor? Isang baliw na bodyguard na gustong magigante? Justin, sa mata ng batas, ako ang biktima dito. Ako ang asawa mo na nagising mula sa kamatayan para lang matuklasan na ang asawa ko ay may kinakalantaring nani. Humakbang si Diana sa harap ni Clarice. Sa pagkakataong ito, hindi na siya ang takot na surrogate. Hindi na siya ang babaeng nagtatago sa anino. Maaring hawak mo nga ang papel, Clarice. Pero hawak ko ang katotohanan at mas mahalagang hawak ko ang puso ni Liam. Tinawag niya akong mommy kanina. Isang salita na kailanman ay hindi mo maririnig sa kanya ng may katapatan. Namulang mukha ni Clarice sa galit. You insignificant woman! Akala mo ba mananalo ka sa akin? Tapos na ang laro, Clarice. Pagputol ni Justin. Nilabas niyang kanyang cellphone. Nakarecord ang bawat salitang sinabi ni Victor sa bangin. At bago kami pumunta dito, ang mga abogado ko ay nagsasagawa na ng DNA test para kay Liam gamit ang mga samples na nakuha namin noong nasa mansyon ka pa. Hindi lang surrogacy ang ilalabas namin, kundi ang tangkang pagpatay na ginawa mo. Biglang nagbago ang anyo ni Clarice. Ang kanyang pagkakakalma ay napalitan ng histerya. Tumayo siya mula sa kanyang wheelchair. Isang patunay na kaya na pala niyang lumakad at nagpapanggap lamang para makuha ang simpatya ng lahat. Hindi niyo ko pwedeng talunin. Ako ang Valderrama. Akin ang yaman na ito! Sigaw niya habang sinusugod si Diana. Mabilis na humarang ang mga pulis at pinigilan si Clarice. Si Doña Aurora naman ay napasandal na lamang sa pader. Batid na ang kanilang imperyo ng kasinungalingan ay tuluyan ng gumuho. Dalhin niyo na siya, utos ng isang opisyal. Habang hinihila si Clarice palayo, ang kanyang mga sigaw ay umaalingaw-ngaw sa buong ospital. Isang nakakapanindig balahibong tunog ng isang taong nawala ng lahat dahil sa sariling kasakiman. Nang tumahimik ang paligid, lumingon si Justin kay Diana.
Tapos na, Diana. Wala nang mga aninong humahabol sa atin. Pero ang anak natin, Justin, paano natin siya bubuuin ulit? Tanong ni Diana. Sama-sama nating gagawin yon. Sagot ni Justin habang hinahawakan ng kamay ni Diana. Hindi na bilang amo at nani, kundi bilang isang pamilya. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng ER. Lumabas ang doktor na may bitbit na magandang balita. Ligtas na si Liam. Gising na siya, tinahanap ang kanyang nanay. Napaiyak sa tuwa si Diana. Sa bawat takbang niya papasok sa silid ni Liam. Tila bawat sakit ng nakalipas ng 13 taon ay naglalaho. Ito na ang simula ng katotohanan na hindi na kailangang itago sa balat ng buwan. Ang silid sa ospital ay nababalot ng amoy ng sariwang bulaklak at antiseptic, ngunit sa gitna nito ay isang kakaibang init na matagal nang hindi nararamdaman sa buhay ni Justin at Diana. Nakahiga si Liam, may benda sa ulo at mga galos sa braso, ngunit ang kanyang mga mata ay gising at malinaw. Hindi na ito ang mga matang puno ng paghihimagsik. Ito ay ang mga matang naghahanap ng kasiguraduhan. Dahan-dahang lumapit si Diana sa gilid ng kama. Hawak niya ang isang mangkok ng mainit na sopas. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin sa emosyon. Liam, anak, kailangan mo kumain para lumakas ka. Malambing niyang sabi. Tumingin si Liam sa kanya. Matagal, parang sinusukat ng bata kung ang babaeng nasa harap niya ay maglalaho rin ba na parang bula pagkatapos ng lahat ng gulo. Totoo ba talaga ito? Mahinang tanong ni Liam. Hindi ka na aalis? Hindi ka na babalik sa pagiging nani lang? Napaluhod si Diana sa tabi ng kama at hinawakan ng kamay ng anak. Hinding-hindi, Liam. Kahit na anong mangyari, hinding-hindi na ako lalayo. Patawarin mo ko kung natagalan bago ko nahanap ang lakas na sabihin sa iyong totoo. Natatakot lang ako na baka hindi mo ko tanggapin. Natatakot din ako, pag-amin ni Liam habang may isang luhang pumatak sa kanyang pisngi. Akala ko, kaya ako ganun kapangit mag-ugali kasi sadyang masama ako. Pero ngayon, alam ko na, hinahanap-hanap lang pala kita. Sa dulo ng silid, nakatayo si Justin. Nakasandal sa pader habang pinagmamasdan ang dalawang pinakamahalagang tao sa buhay niya. Nakaramdam siya ng isang uri ng kapayapaan na hindi kayang bilhin ng bilyon-bilyon ng yaman. Lumapit siya at ipinatong ang kamay sa balikat ni Diana. Liam, tungkol sa nangyari sa bangin at tungkol kay Clarice, simula ni Justin. Ang boses ay seryoso. Gusto kong malaman mo na gagawin namin ang lahat para maging legal ang lahat. Diana is your mother, not just in blood but in every way that matters. We're going to fix the papers. We're going to fix our lives. What will happen to her? To Clarice? Tanong ni Liam. Kahit pa nasaktan siya, may bahagi pa rin ng bata na nalilito sa babaeng kinalakihan niyang tinatawag na ina. Clarice is getting the help and the justice she deserves, sagot ni Justin. Napatunayan ng mga investigador na marami siyang itinatagong illegal na transaksyon kasama si Victor. Hindi lang tungkol sa surrogacy ang kasalanan niya. Pero wag mo nang isipin yun. Ang mahalaga, ligtas tayo. Lumipas sa mga araw at unti-unting bumalik ang sigla ni Liam. Sa bawat hapon na magkasama sila, mas lalong lumalalim ang ugnayan ni Diana sa kanyang anak. Tinuruan niya itong magbasa ng mga kwentong Tagalog. Ang mga kwentong dati ay isinusulat lang niya sa kanyang mga diary noon. Siya ay nangungulila pa. Isang gabi, habang natutulog si Liam, lumabas sina Justin at Diana sa balkonahe ng ospital. Ang langit ay malinis at puno ng mga bituin.
Ano ang iniisip mo? Tanong ni Justin habang inaabot ang isang tasa ng kape kay Diana. Iniisip ko lang kung gaano kabilis magbagong lahat. Sagot ni Diana. Noong pumasok ako sa mansyon mo, ang tanging dasal ko lang ay makita si Liam kahit na isang beses lang sa isang araw. Ngayon, parang panaginip na kasama ko na kayong dalawa. Iniharap ni Justin si Diana sa kanya. Hindi to panaginip, Diana. 13 taon nating tiniis ang dilim. Ngayon nandito ng liwanag, hindi ko na hayaan na mawala ka pa. Pagkatapos nito, gusto kong magsimula tayo ulit. No contracts, no secrets, just us. Hinalikan ni Justin si Diana sa noo. Isang halik na puno ng pangako at pag-asa. Ngunit sa kabila ng kanilang kaligayahan, alam ni Diana na may isang huling pagsubok sila na kailangang harapin. Ang huling paglilitis at pagtatangka ni Doña Aurora na bawiin ang yaman ng mga Valderrama. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na nag-iisa si Diana. Hawak niya ang kamay ni Justin. At sa loob ng silid na yun, may isang batang naghihintay na tawagin silang mama at papa sa harap ng buong mundo. Ang loob ng courtroom ay nababalot ng isang nakakabiging tensyon. Ito ang araw na matagal nang kinatatakutan ni Diana. Ang araw na kailangan niyang patunayan sa mundo na siya ang tunay na ina ni Liam. Sa kabila ng mga pirmadong kontrata, 13 taon nang nakakaraan. Nakatayo si Doña Aurora sa kabilang panig, kasamang isang hukbo ng mga batikang abogado. Sa kabila ng pagkakaaresto kay Clarice dahil sa mga iligal na gawain ni Victor, hindi pa rin sumusuko ang babae. Ang kanyang layunin ay malinaw. Kung hindi mapupunta kay Clarice ang bata, sisiguraduhin niya na mawawala ng karapatan si Justin at Diana upang ang yaman at pangalan ng mga Valderrama ay manatili sa kanyang kontrol. Ang nasasakdal si Diana Santos ay pumasok sa isang legal na kasunduan panimula ng abogado ni Doña Aurora. Ibinenta niya ang kanyang karapatan. Binayaran siya ng malaking halaga. Ang pagbabalik niya ngayon ay isang malinaw na anyo ng extortion o pangingikil dahil nakita niyang gising ng legal na asawa ni Mr. Valderrama. Napahigpit ang hawak ni Diana sa kanyang blusa. Ang mga salitang ibinenta at pangingikil ay tila mga sampal na nagpapapula sa kanyang mga pisngi. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang sabihin ng pag-ibig ay hindi kailanman naging isang transaksyon. Ngunit pinigilan siya ng mahigpit na hawak ni Justin sa kanyang kamay sa ilalim ng mesa. Your Honor, tumayong abogado ni Justin. Ang surrogacy contract ay nilagdaan sa ilalim ng matinding pangangailangan. Ngunit higit pa doon, meron kaming ebidensya na ang batang si Liam Valderrama ay bunga ng isang natural na ugnayan sa pagitan ng aking kliyente at ni Miss Santos bago pang nasabing procedure. Ang DNA test na isinagawa kamakailan ay nagpapatunay ng 99.9% biological match. Isang bulong-bulungan ang bumalat sa silid. Ito ang alas na matagal nilang inihanda. Kasinungalingan! Sigaw ni Doña Aurora dahilan para pukpukin ng judge ang gavel. Isang desperadong hakbang para lang makuhang mana ng bata. Sa gitna ng kaguluhan, bumukas ang pinto ng courtroom. Pumasok si Liam, nakasuot ng maayos na polo. May bakas pa rin ng pilat sa kanyang noo, ngunit ang kanyang lakad ay matatag. Hindi siya dapat naroon, ngunit iginit niya kay Aling Berta na kailangan niyang marinig ang lahat. Tumayo si Liam sa harap ng judge. Your Honor, maaari po ba akong magsalita? Nagkatinginan ang mga abogado, ngunit tumango ang judge. Sige iho, anong gusto mong sabihin? Tumingin si Liam kay Diana, pagkatapos ay kay Justin, at sa huli ay kay Doña Aurora. Sa loob ng 13 taon,
Pinalaki niyo ako sa takot. Pinaniwala niyo ako ng paghinga ko ang pumatay sa kaligayahan ng pamilyang ito. Pero sa loob lang ng ilang buwan na nakasama ko si Diana, naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko naramdaman sa piling ni Clarice o sa kahit sa inyo, Lola. Huminto ang bata. Ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Hindi po ito tungkol sa mana o sa kontrata. Ito ay tungkol sa kung sinong tunay na nagmamahal sa akin. Pinili po ako ni Mommy Diana nung gabing nasa bangin kami. Handa siyang mamatay para sa akin. At para sa akin, yun ang tanging ebidensya na kailangan ko. Natahimik ang buong courtroom kahit ang mga abogado ni Doña Aurora ay hindi makapagsalita. Ang katotohanan na isang batay mas malakas kaysa sa anumang teknikalidad ng batas. Ngunit bago pa makapagbaba ng desisyon ng judge, isang mabilis na pangyayari ang naganap. Isang tauhan ni Doña Aurora ang lumapit sa kanya at may ibinulong. Biglang namutla ang matanda. Ang mga pulis ay pumasok sa loob ng courtroom at dinalan siya ng warrant of arrest. Doña Aurora Valderrama, arestado ka dahil sa sabwatan sa pagtatangkang pagpatay at pagtatago ng ebidensya sa kaso ni na Victor at Clarice Valderrama. Saad ng opisyal. Nagkagulo ang lahat. Habang hinihila si Doña Aurora palabas, tinitigan niya si Diana ng may puot. Ngunit ang tanging isinagot ni Diana ay ang tingin ng awa. Ang reyna ng mga kasinungalingan ay tuluyan ng bumagsak. Nang matapos ang session, naiwan sina Justin, Diana at si Liam sa loob. Lumapit ang judge sa kanila. Ang batas ay madalas na nakatutok sa mga dokumento. Ngunit ang katarungan ay nakikinig sa puso, Miss Santos, Mr. Valderrama. Alagaan niyo ang batang ito. Niyakap ni Diana si Liam ng napakahigpit. Tapos na, anak. Wala nang kukuha sa'yo o sa akin. Wala na, Mommy, bulong ni Liam. Tumingin si Justin kay Diana. Ang kanyang mga mata ay nagniningning. Ngayon, maaari na nating buuin ng pamilyang matagal nating ipinagkait sa ating mga sarili. Ngunit sa kabila ng tagumpay, sa hukuman, alam ni Diana na may isang huling usapin pa silang kailangang ayusin. Ang paghaharap nila ni Clarice sa loob ng kulungan para sa isang huling pamamaalam. Ang kulungan ng mga babae ay malayo sa karangyaan ng mansyon ng mga Valderrama. Dito, ang tanging maririnig ay ang kalansing ng mga rehas at ang mabibigat na yabag ng mga gwardya. Nakatayo si Diana sa harap ng glass partition. Hinihintay ang paglabas ng babaeng naging anino ng kanyang buhay sa loob ng 13 taon. Nang bumukas ang pinto, niluwa nito si Clarice. Wala nang mamahaling sutla at alahas. Nakasuot na siya ng orange na uniform. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay tila mas lalong naging madilim. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatili pa rin ang mapang-uyam na ngiti sa kanyang mga labi nang makita si Diana. Naparito ka ba? Para pagtawanan ako. Bungad ni Clarice matapos kunin ang telepono sa kabilang panig. Ang dakilang surrogate. Ang nani na naging reyna. Siguro masayang-masaya ka na ngayon. Hindi ako nandito para pagtawanan ka, Clarice. Mahinahong sagot ni Diana. Nandito ako dahil gusto kong tapusin ang lahat ng ito. Gusto kong malaman kung bakit. Bakit kailangan mong umabot sa puntong papatayin mo kami ni Liam? Anak mo rin siya na itinuring, hindi ba? Tumawa ng mapait si Clarice, isang tunog na umalingaw-ngaw sa mahina ng silid. Anak, kailanman, hindi ko itinuring na anak ang batang yon. Si Liam may isang paalala lamang ng kahinaan ko na hindi ko kayang magbigay ng tagapagmana kay Justin. Siyang ebidensya ng pagkakamali ninyong dalawa sa Tagaytay. Ginamit ko lang siya para manatili sa akin ang yaman ni Justin. Nanikip ang dibdib ni Diana sa narinig. Ginamit mo ang isang inosenteng bata para sa pera?
Pero nagpapatakbo sa mundo, Diana. Nung naaksidente ako, akala ko'y katapusan na. Pero nang magising ako at makita kayong dalawa, napagtanto ko na mas gusto ko pang mamatay kaysa makita kayong masaya. Asik ni Clarice. Kaya huwag kang umasta na parang nanalo ka na. Habang buhay mong dadali ng katotohanan, ang anak mo ay lumaki sa ilalim ng isang kasinungalingan. Maaaring lumaki siya sa kasinungalingan, Clarice. Pero ngayon ay nabubuhay na siya sa katotohanan. Matatag na sabi ni Diana. At ang katotohanan yun ay ang magpapalaya sa kanya. Patawarin ka sana sa lahat ng ginawa mo dahil ako pinapatawad na kita. Hindi dahil karapat-dapat ka, kundi ayoko nang magdala ng puot sa puso ko habang kasama kong pamilya ko. Patawad? Hindi ko kailangan yan! Sigaw ni Clarice. Sabay hampa sa salamin. Mabilis niyang dinaluhong ang mga gwardya para pakalmahin. Tumayo na si Diana sa bawat takbang niya palabas ng pasilidad. Naramdaman niya ang unti-unting pagaan ng kanyang balikat. Ang huling kurbada ng nakaraan ay natapos na. Paglabas niya ng gate, nakita niya si Justin na nakasandal sa sasakyan. Kasama si Liam na may hawak na ice cream at nakangiti sa kanya. Okay ka lang? Tanong ni Justin habang inaabot ang kamay sa kanya. Ngayon lang ako naging ganito ka-okay, sagot ni Diana. Mommy, tara na! Sabi ni Dad, kakain daw tayo sa labas para i-celebrate ang new beginning natin. Masayang sabi ni Liam. Sumakay sila sa sasakyan at binagtas ang daan palayo sa madilim na kulungan. Habang pinagmamasdan ni Diana ang kanyang anak at ang lalaking mahal niya. Napagtanto niya ng tunay na pamilya hindi nabubuo sa papel o sa kontrata. Ito ay nabubuo sa mga sakripisyo, sa pagpapatawad at sa katotohanan kahit na gaano pa kadilim ang gabi. Laging may bukas na naghihintay. Ngunit bago sila makarating sa restaurant, isang tawag ang natanggap ni Justin mula sa kanyang opisina. Isang huling sorpresa ang naghihintay para sa kanila. Isang bagay na magbubura sa huling bahid na nakaraan ni Diana bilang isang lihim. Ang hotel ballroom may punong-puno ng mga taong kabilang sa alta sosyedad ng Maynila. Ang bawat isa ay may hawak na baso ng champagne. Nagbubulungan tungkol sa huling balita sa pamilyang Valderrama. Alam ng lahat ang tungkol sa pagkakakulong ni Clarice at ang pagbagsak ni Doña Aurora. Ngunit ang mas malaking tanong na naglalaro sa kanilang isipan ay kung sino ang babaeng nasa tabi ni Justin Valderrama sa mga nakaraang linggo. Sa loob ng isang pribadong silid, nakatayo si Diana sa harap ng salamin. Nakasuot siya ng isang simpleng asul na gown na gawa sa seda. Wala itong masyadong barloloy, ngunit ang paraan ng pagdadala niya dito ay nagpapakita ng isang uri ng dignidad na hindi kayang bilhin ng kahit na anong alahas. Kinakabahan ka ba? Tanong ni Justin habang pumapasok sa silid. Lumapit siya at dahan-dahang inayos ang buhok ni Diana. Ngayon lang ako haharap sa ganitong karaming tao, Justin, at alam kong iniisip nila. Para sa kanila, isa lang akong surrogate na ng agaw ng posisyon, sagot ni Diana. Ang boses ay may bahid ng pag-aalilangan. Hayaan mo silang mag-isip, madiing sabi ni Justin. Pero ngayong gabi, ipapakita natin sa kanila na hindi ka lang basta surrogate. Ikaw ang babaeng bumuo sa akin at kay Liam. Ikaw ang tunay na reyna ng pamilyang ito. Pumasok din si Liam sa silid, nakasuot ng maliit na tuxedo na lalong nagpaduwal sa kanyang pagkakahawig kay Justin. Mom, you look beautiful. Don't worry. If they say something bad, I'll tell them to go away. Biro ng batang nagpatawa kay Diana. Nang bumukas ang pinto ng ballroom, tumigil ang lahat sa pagsasalita. Ang mga spotlight ay nakatutok sa pamilyang naglalakad sa gitna. Magkakahawak kamay sina Justin at Diana, habang si Liam ay nasa gitna nila.
Tumayo si Justin sa podium at kinuha ang mikropono. Magandang gabi sa inyong lahat. Marami na kayong narinig na balita tungkol sa pamilya ko. Ngunit ngayong gabi, nandito ako para linawin ang lahat. Hindi lang para itamang kasaysayan, kundi para ibigay ang karangalang matagal nang ipinagkait sa isang mahalagang tao. Huminga ng malalim si Justin at tinignan si Diana. 13 taon na nakakaraan. Isang sakripisyong ginawa ng babaeng ito para iligtas ang kanyang pamilya. Isang sakripisyo na naging mitya ng aking kaligayahan. Ang pagkakaroon ng anak. Diana Santos is not just a nanny, and she was never just a surrogate. She is the mother of my son, and she is the love of my life. Isang malakas na palakpakan ang umalingaw-ngaw na sinabayan ng ilang gulat na bulong. Ngunit hindi na ito alintana ni Diana. Sa gitna ng liwanag, nakita niya ang mukha ng mga taong dati ay tinitingnan siya ng mababa. Ngayon ang kanilang mga mata ay puno ng paghanga at paggalang. Isang surprise ang inihanda ni Justin. Isang video presentation ang lumabas sa malaking screen. Hindi ito tungkol sa negosyo, kundi mga litrato ni Diana at Liam nitong mga nakaraang linggo. Ang kanilang pagtatawanan sa parke, ang pag-aaral nila sa library at ang mga sandaling hindi kailanman mababayaran ng pera. Pagkatapos ng event, habang naglalakad sila patungo sa sasakyan, isang matandang lalaki ang lumapit kay Diana. Ito ay si Senador Vilon, isa sa pinakarespetadong tao sa bansa. Iha, hinahangaan kong iyong katapangan, sabi ng senador. Ang pag-ibig ng isang ina ay hindi sinusukat sa mga dokumento, kundi sa tatag ng kanyang loob. Karapat-dapat ka sa kagalakang ito. Napaiyak si Diana sa tuwa. Ang dangal na iniisip niyang nawala noong gabing ibinigay niya, ang kanyang anak ay muling nagbalik. Mas maliwanag at mas matibay. Ngunit habang masaya sila, isang huling usapin ang pumasok sa isip ni Diana. Ang buhay kung saan siya lumaki, ang mga utang na naging dahilan ng lahat. Nais niyang balikan ang kanyang pinagmulan para tuluyan ng maisara ang kabanatang yun. Justin, bulong ni Diana habang nasa loob sila ng sasakyan. Gusto kong bumalik sa amin. Gusto kong makitang puntod ng mga magulang ko. Gusto kong sabihin sa kanila na maayos ng lahat. Sasamahan ka namin, Diana. Kahit saan. Hinding-hindi ka na mag-iisa, sagot ni Justin. Habang binabagtas nila ang daan pa uwi, tinitigan ni Diana ang kanyang mga kamay. Wala na ditong bakas ng pagod at ang hirap bilang nani. Ang nandito na ay ang init ng pagmamahal sa kanyang pamilya. Ang buwan sa itaas ay tila nakangiti na rin sa kanya. Isang saksi sa kanyang mahabang paglalakbay mula sa dilim patungo sa liwanag. Ang daan patungo sa probinsya ay puno ng mga luntiang palayan at mga puno ng kawayan na tila sumasayaw sa ihip ng hangin. Para kay Diana, ang bawat kilometrong nilalakbay ng SUV ni Justin ay tila paglipat ng mga pahina ng isang lumang tala-arawan. Dito siya lumaki sa isang maliit na bayan kung saan ang lahat ay magpapakilala at kung saan ang kanyang pangalan ay minsang nabahiran ng samut-saring sabi-sabi na bigla siyang mawala. 13 taon na ang nakakaraan. Ayos ka lang ba, Diana? Kanina ka patahimik. Untag ni Justin habang hinahawakan ng kanyang kamay. Kinakabahan lang ako, Justin. Maraming taon nang lumipas. Ang maliit na bahay na iniwan ko. Baka gumuho na o kinuha na ng iba, sagot ni Diana. Huwag kang mag-alala, Mommy. Nandito lang kami. If they took it away, we'll buy it back, masiglang sabi ni Liam mula sa backseat. Napangiti si Diana. Ang batang dati ay rebelde at puno ng puot, ay ngayon ay siyang nagbibigay sa kanya ng lakas. Nang makarating sila sa dulo ng isang makitid na kalye, huminto ang sasakyan sa lahat sa isang tapat na isang payak na bahay na gawa sa kahoy at semento. Luma na ito, kupas ng pintura at balot ng mga gumagapang na baging.
Ngunit para kay Diana, ito ang pinakamahalagang palasyo sa mundo. Dito siya nangarap bago siya dinala ng tadhana sa magulong mundo ng mga Valderrama. Bumaba si Diana at dahan-dahang lumapit sa gate. Isang matandang babae ang lumabas mula sa katabing bahay. Naniningkit ang mga mata habang tinititigan ang mga bagong dating. Diana, ikaw ba yan, iha? Tanong ni Aling Marta, ang dating matalik na kaibigan ng kanyang ina. Opo, Aling Marta, ako po ito, naiyak na sagot ni Diana. Mabilis na lumapit ang matanda at niyakap siya. Diyos ko, akala namin ay kung ano na nangyari sa'yo. Balitang-balitang tagumpay mo sa telebisyon at sa mga pahayagan. Hindi ako makapaniwala na ang batang dati na problema sa utang ay isa na ngayong matapang na ina. Dinala ni Diana sina Justin at Liam sa sementeryo ng bayan. Sa harap ng puntod ng kanyang mga magulang, nilapag niya ang mga sariwang puting bulaklak. Nanikluhod siya sa damuhan, hinayaan mga luha na dumaloy ng malaya. Nay, tay, nandito na po ako. Maayos na po ang lahat, bulong ni Diana. Ang sakripisyong ginawa ko noon, hindi po nawalan ng saysay. Heto po si Liam, ang apo ninyo. At si Justin, ang lalaking nagturo sa akin na ang tunay na pag-ibig ay marunong maghintay at lumaban. Tumabi si Justin sa kanya at nag-alay din ng dasal. Salamat po sa pagpapalaki ng isang anak na kasing tatag ni Diana. Pangako ko po, hinding-hindi ko na siya hahayaang masaktan muli. Pagkatapos bumisita sa sementeryo, bumalik sila sa lumang bahay. Doon naglabas si Justin ng isang dokumento. Binili ko ng lupang ito, Diana, at ang lahat ng palayan sa paligid nito. Ito ay nakapangalan sa iyo. Gusto kong magkaroon ka ng sarili mong pundasyon. Hindi lang bilang asawa ko, kundi bilang Diana Santos na may sariling dangal at pag-aari. Hindi makapagsalita si Diana sa sobrang pasasalamat. Ang lugar na minsan niyang nilisan dahil sa kahirapan ay ngayon ay simbolo na ng kanyang tagumpay. Mom, look! Sigaw ni Liam habang itinuturo ang dapit hapon. Ang langit ay kulay kahel at lila, isang napakagandang tanawin na tila nagbabasbas sa kanilang pamilya. Sa gabing iyon, natulog sila sa probinsya. Isang simpleng gabi na puno ng tawanan at mga kwento ng nakaraan. Wala nang mga bodyguard na nakabantay. Wala nang mga lihim na kinatatakutan. Ang tanging naroon ay ang tunay na sila. Habang pinagmamasdan ni Diana ang mahimbing na tulog ni Liam, lumapit si Justin sa kanya at may ibinulong. Isang tanong na 13 taon na gustong itanong, ngunit ngayon niya lang nahanap ang tamang pagkakataon sa tamang lugar. Diana Santos, sa harap ng iyong pinagmulan, sa harap ng iyong mga magulang, papayag ka ba na maging asawa ko? Hindi lang sa puso kundi sa harap ng Diyos at ng tao. Will you marry me for real this time? Ang singsing na inilabas ni Justin ay kumikinang sa ilalim ng liwanag ng gasera. Tumango si Diana. Ang kanyang oo ay isang pangakong magsasara sa lahat ng sugat ng nakaraan. Ang bawat kampana ng simbahan ay tila awit ng tagumpay na umalingaw-ngaw sa buong bayan. Puti ang lahat, mula sa mga bulaklak na naglakbay sa gitna ng pasilyo, hanggang sa mga telang nakasabit sa bawat sulok ng lumang katedrala. Ngunit ang pinakamaliwanag na puti ay ang suot ni Diana. Isang eleganteng gown na yari sa pinong puntas, na nagpapatingkad sa kanyang likas na ganda at sa ningning ng kanyang mga mata. Ito na ang araw na akala ni Diana ay mananatili na lamang sa kanyang mga panaginip. 13 taon siyang naglalakad sa dilim, nagtatago sa anino ng isang kontrata. Ngunit ngayon ay maglalakad siya patungo sa dambana bilang isang malayang babae, isang kinikilalang ina
at isang minamahal na kabiyak. Sa dulo ng altar nakatayo si Justin. Ang kanyang ngiti ay abot sa mga mata at sa tabi niya ay si Liam na tumatayong bestman. Nang magsimulang tumugtog ang musika at bumukas ang malaking pinto ng simbahan, tila huminto ang oras. Ang bawat takbang ni Diana ay pagbabalik tanaw sa lahat ng kanyang tiniis. Ang sakit ng panganganak, ng mag-isa at ang pangungulila sa anak. Ang takot na baka hindi siya tanggapin at ang panganib sa kamay ni Clarice. Nang maabot ni Justin ang kamay ni Diana, naramdaman nila ang isang uri ng kuryente na hindi kayang ipaliwanag ng agham. Isang ugnayan ng dalawang kaluluwang pinaglayo ng tadhana. Ngunit pinagtagpo ulit ng tunay na pag-ibig. In front of God and everyone we love. Simula ni Justin nang magpalitan sila ng sumpa. I promise to never let you go again. Salamat sa pagpili sa amin, Diana. Salamat sa pagiging matatag. 13 taon tayong nawala ng panahon. Pero ang susunod na 70 taon ay akin ang ibibigay sa'yo. Naiiyak na sumagot si Diana. Justin, ikaw ang nagturo sa akin na ang sakripisyo ay may katapusan. Pero ang pag-ibig ay wala. Liam, anak, salamat sa pagtanggap sa akin. Hindi lang ako nagbigay ng buhay sa'yo. Ikaw ang nagbigay ng buhay sa akin. Matapos ang seremonya, isang malaking selebrasyon na naganap sa garden ng kanilang bagong mansyon. Isang bahay na wala ng mga anino at lihim. Doon, sa ilalim ng maliwanag na buwan, nagsasayaw ang mag-asawa habang pinagmamasdan sila ni Liam na masayang nakikipaglaro sa kanyang mga pinsan at kaibigan. Makalipas ang 1 taon, nakatayo si Diana sa balkonahe ng kanilang bahay sa Tagaytay. Ang simoy ng hangin ay kasing tamis ng kanyang mga alaala. Ramdam niyang bahagyang umbok sa kanyang tiyan. Isang bagong buhay na bunga ng pag-ibig na hindi kailangan pang itago. Isang sanggol na isisilang sa isang pamilyang buo at malaya. Lumapit si Justin sa likuran niya at niyakap siya ng mahigpit. Habang si Liam ay tumatakbo patungo sa kanila, may hawak na medalya mula sa kanyang eskwelahan. Mom! Dad! I won the science fair! Sigaw ng bata. That's my boy! Proud na sabi ni Justin habang ginugulong buhok ng anak. Tumingala si Diana sa langit. Ang buwan ay bilog at maliwanag, katulad ng gabing ibinigay niya si Liam noon. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya natatakot sa liwanag nito. Ang bawat lihim ay nailantad na, ang bawat sugat ay naghilom na, at ang bawat panalangin ay nasagot na. Sa wakas, ang pamilyang Valderrama ay hindi na lang isang pangalan sa mga papeles o isang paksa ng mga tsismis. Sila ay isang buhay na patunay na ang katotohanan, gaano man ito kapait sa simula, ay palaging hahantong sa isang matamis na tahanan. Ang kwento ni Diana at Justin ay hindi nagtatapos dito. Ito ay simula pa lamang ng isang buhay na walang hanggan ng ligaya. Dahil sa wakas, nakauwi na sila para sa kabutihan. Dito na po nagtatapos ang kwento ni Justin at Diana. Sana po ay nagustuhan ninyo at meron po kayong aral na napulot dito. Muli po ay ako si Maria para sa channel na Rava TV. Maraming salamat pong muli sa inyong suporta.